Good morning, good morning, good morning naman on a Sunday, blessed morning. God bless mga kaibon, ha? At ngayon, parang sumobra yata pagka challenging nung quiz natin. Ini-expect ko medyo mas marami pa sana pero parang wala pa yatang 10 ang who rise to the challenge dun sa ating quiz. Ni Pritong Kanduli naman, ha? Shout out kay Pritong Kanduli this Sunday morning. Eto mga kaibon, hihimay na natin. Ano ba ang sagot? 'Di ba? Meron siyang pinakitang squid ball method. Nakakatuwa dahil pinagtiyagaan ni Pritong Kanduli. Mga kaibon, sasabihin ko lang sa inyo, no? Teka. Yung mga katulad po ni Pritong Kanduli, dumadami na at yun po nagbibigay sa akin ng parang sabihin natin satisfaction mga kaibon. Ibig sabihin, abay talaga naman pinaghihirapan natin yung mga vlog natin sa totoo lang, no? Alam nyo po ba? Minsan halos isang oras akong paikot-ikot dito sa sala, papunta sa sa kusina. Kasi nga po, alam na siguro 'to ng karamihan, hindi po ako nag-i-edit eh. Medyo sabihin na lang nating parang nakakatamaran ko ba o siguro ayoko na mag-edit dahil ewan po, basta ayoko na mag-edit. So nangyayari, nilalaro ko na po mga kaibon. Yung sasabihin ko sa inyo, syempre umaabot minsan yan 18 minutes, 25 minutes, ganyan. So mahaba-haba yan. So pag walang edit yan, kailangan medyo sinisimulate. Ito nga, natuwa ako na nahuli ni Joey Atienza yung tamang term kasi nung nabanggit ko sa kanya, sinisimulate nyo pala sir, tama yun. Ikot-ikot ako mga kaibon, alam nyo parang kinakausap ko sa sarili ko minsan, nagsasalita ako minsan. Punta ako sa kabilang dulo sa may sala, punta ako sa kabilang dulo sa kusina. Nilalaro ko na po sa isip ko kung paano ko babanggitin at paano ko logically step by step babanggitin yung mga i-explain natin sa vlog natin. Kaya minsan hindi lang minsan. Sabihan na nga ako ng anak ko, Oy, dad, ano yung pinagagawa mo na naman dyan? Nakakahilo ka na, paikot-ikot ka, kanina pa. Kaya ako, ibig sabihin mga kaibon, yung ganong kahirap, natutuwa ako pag may mga Pritong Kanduli naman at marami pa na talaga namang sineryoso at ginawan niya pa talaga ng squid ball method at kinaklarify niya. Kakatuwa, ito yung quiz natin, very challenging. Ayan, papaliwanag po natin ngayon to kay Pritong Kanduli. Una, sinasabi niya dito na ini-establish niya muna kung tama yung pagkakagawa niya ng squid ball method. So sabi niya, kunwari sir, may B2 ako, tama ba ito? Parang sinasabi niya, dalawa. So visual B2 ba ito? Yan ang sinasabi niya. Or homozygote B2? Tama po mga kaibon, nilagyan niya ng dalawang magkabila, identical na B2. So, okay, that's good. Ang B1 dito niya nilagay. Okay? Again, yung mga bilog-bilog, nire-represent niyan yung mga genes. Mahaba po yan mga kaibon, hindi natin alam kung thousands of genes yan. Kaya lang, pinaikli lang natin para hindi mahirap i-drawing. So, ito naman B1 niya, dito niya nilagay. Pareho niya sinade. O, yan. So, B2 and B1, tama. So, ngayon, pag nag-combine ng B1, B2, nawawala-wala. Pag nag-combine ng B1, B2, ganito mangyayari. Isa dito sa kabilang chromosome, meron kang B1, meron kang B2 rito. So, tinanong niya rin yan, sir, tama ba yung B1, B2 ko? Correct, tama. So far, tama ang B2 niya, B1, tama rin ang B1, B2 niya. So, ito magmamanifest kagad, hindi ito may split. Hindi natin pwedeng sabihing split B1, B2 kasi lalabas kagad yung kulay niya. Okay, dahil allele genes nga sila, no? They belong to the same genetic address. Ayun. Allele genes, Aqua, B1 and B2. Allele genes po yan. So, ngayon, meron siyang ginawa dito. Sabi niya, sir, paano kung ganito? Split B2 ba ang tawag? Tama, split B2 ba ang tawag dito? Pero green siya. Tinatanong niya kung green yung phenotype, itsurang green. Pero may split ba yung B2 rito? Abay, tama na naman mga kaibon, si Pritong Kanduli. Tama, green, split B2. Ayan, tama po yung kanyang squid ball method. Kaya sinundan niya uli nito. Sir, ito, green din po ba ito? Ang itsura nito o phenotype niya pero green split B1 naman kasi yung B1 di ba nandun ayan isa lang ang kumarga. So green split B1. Sabi naman natin tama na naman si Pritong Kanduli. Ayun. Tapos ngayon meron siya talagang tinatanong. Sir, eto pong walang shade nakita nyo walang shade na kahit na eto ba yung tinatawag na pure green? Ayun. Ganda. Di ba ang ganda ng ng datingan niya.
Ibig sabihin na sumusunod na yung ano niya, yung nakikiliting utak niya, nasusundan niya yung logic, di ba? Nakakatuwa, kaya nga sana marami pang magpakita ng ganito, hindi lang si Pritong Kanduli. O, eto na uli. O yan, tama po siya mga kaibon, ha. Again, ipagpapalagay natin na wala nang ibang karga, yun ang assumption natin para malinaw. Walang ibang karga, walang ibang pinakita siya rito kundi B1 and B2. So walang ibang karga. Pag ito ang lumabas sa kombinasyon nyo, pure green nga ito, wala siyang ibang karga. Okay? Malinaw, So tama pa rin siya, tinatanong nyo kung pure green ba ito Ito So tama siya. Ngayon, sabi niya, sir, magkakaroon ako ngayon ng parisan. Ito na yung parisan niya, sir. Ito, yung kak ko, green po dahil split lang siya sa B2. Ayun, split lang siya, isa lang karga niya. Tama po ba, sir? O, tama. Okay, yan yung kak niya. Sir, yung hen ko naman, lumalabas na green din pero split B1. Ayun yung yung shaded niya. So tama na naman. Hen niya is green, split B1. Okay, tama ang tawag niya. So ngayon, ano ngayon na magiging kombinasyon niyan sa squid ball method? So i-combine niya yung 1 sa 3, i-combine niya yung 1 sa 4, i-combine niya yung 2 sa 3, i-combine niya yung 2 sa 4. O eto na yung resulta mga kaibon, Ganda, galing ng ginawa ni ni Pritong Kanduli naman. So meron siyang 25% na lalabas na itsurang green o phenotype na green, split B1. Ayun naka-shade. Yung kombinasyon ng 1 tsaka 4, ayan. Walang naka-shade, walang kumarga. Eto ngayon tinatawag na pure green, kaya ito tinanong niya rin sir, ano ba talaga tawag dito? Pure green ba? Tama po, si Pritong Kanduli. Pure green, okay. At yung kombinasyon ng 2 and 3, magiging B1, B2. Ayan kargado ng B1, B2. Lalabas kagad yung pagiging parblo nito. Yung B1, B2, yung traditional na parblo natin. Aba, may picture nga pa. May picture dito, si Victor Acero yata. Papakita ko mamaya. Traditional na B1, B2. Tapos ngayon, may 25% uli siya, yung combination ng 2 and 4, na B2. Split B2 yung green niya dito, 25%. Di ayan, 100%. Meron siyang 25% na pure green, walang karga. Meron siyang split B1, 25%. Meron siyang B1, B2 o yung traditional na parblo tinatawag natin, 25%. At green uli yung phenotype, split B2 naman. Ang galing, nakuha niya mga kaibon. Di ba nakakatuwa? Pritong Kanduli naman. Tingnan natin yung mga sumagot, Andali, hanapin naman natin yung mga sumagot, mga kaibon naman. Eto. Hindi ganun karami sumagot, mukhang na-challenge talaga. Si Victor Acero sumagot, mga bandang 10:30 na yata. Hindi, mga 11:30 na yata yun. Siya, naguguluhan ako dahil kaya sa Alfonso Light. Ayun. Teka, dito yun. Balak pa yatang mamulutan ng squid ball. Dali. Alala ko hirit ni Victor Acero Ito. Ayun. Ang hirit ni Victor Acero, ito, mga kaibon, Akala niya mali dahil nga parang na Alfonso Light na siya. Sabi niya, parang mali po sir, nakainom na po ako ngayon. Pero naguluhan po ako. Yung hirit niya, naguluhan po ako dala lang ng ininom kong Alfonso Light. Masarap ang pulutan ng squid ball, drink moderately. Ito naman ang sinabi ni Fernand Anyayahan Mersene. Fernand Anyayahan Mersene, shoutout naman dyan. Tama naman, idol, yung ginawa niyang kwek-kwek method. At isa din ako sa magtatanong kung pure green nga ba yung ilalabas na 25%. At sa anong kulay dapat ibangga para malaman na pure green nga siya. Ayun. Mga kaibon magiging pure green yun kung talagang accurately walang ibang karga yung parisan niya. Kung hindi, di ba ang parisan niya green split B1, green split B2. Again, ang assumption po doon, ulit-ulitin ko lang para malinaw. Ang assumption doon, wala na talagang ibang kargang color gene or color mutation. Kaya maglalabas talaga yon ng pure green. Okay? Ayan Tama si Fernand Anyayahan Mersene. Ito may follow-up si Pritong Kanduli. Yung walang sign po ba na doon po ba nagmula yung pure green? Ayun na nga, kung talagang walang ibang karga, parang lalabas yun na walang kargang normal green yun. Julius Avery, Quezon City naman, tama po. Green split blue 1 times green split blue 2. Ayun, isa-isa niya,
Correct. Okay, meron pa siya, ha? Punnett square method para ma-emphasize ang green. Ayun, tama din mga kaibon, no? Darating tayo sa Punnett square. Maraming gumagamit na ng Punnett square. Nakakatuwa, ha? O, ayun, tama po. Saan sinabi ni Julius Avery, ha? Nelson Faustino Balagtas. Star sender natin to, mga kaibon naman. Boss Idol, sa tingin ko po, tama. Ha? Yung method na ginawa niya. Correct. Of course, si J.O. Mini Avery, nagpakita ng Punnett square. Ha? Ayun, tama. Kitang-kita. Pareho ang resulta. Salamat, J.O. Mini Avery. Minor De Jesus Perfinian, tama po, Prof. A Blessed Sunday, Prof. At mga ka-scholar, correct. Neo Noah, tama naman sir, si Neo Noah from Cebu ito, ha? Nakakatawa, Cebu. Jaime Avengoza Jr., tama po, kasi po may percent po ako back to back din nun, 4 anak nila, may lumabas na Fire Blue. Tama, dahil nagkataon na split B1, split B2 yung green, okay? Salamat. Abay, may tanong dito si Eric Gadiane, tama ba? Bagong enroll lang po ako sa pag-ibon. Tanong ko lang sir kung ano yung B1 at B2. Ayun, sinagot na natin to na talagang mahaba yung paliwanagan nito. Kaya balikan nyo na lang po. Balikan nyo yung maraming vlog tungkol sa B1 at B2. Si Marge Nolyab o Kabas, nakaka-challenge talaga pag ganyan. Ayun. Pritong Kanduli, ay kung magpaparas po ulit ako ng same ng walang kargang blue, hindi na sila maglalabas ng blue. Kung walang kargang blue, kung walang kargang B1 or walang kargang B2, wala na. Walang ilalabas, syempre, no? Ito pala yung kay Victor Acero, ang ganda na B1, B2 niya, yung Parblo na tinatawag talaga, yung traditional, kasi non-OPA mga kaibon, lalabas talaga yung kulay niyang pure. Ibig sabihin, pag walang ibang karga, kung ano talaga yung itsura ng B1, B2, eto po iyon. Pero ito medyo intense ng konti ito, maaring may single factor value to, or kaya naman may single factor na dark gene. Okay? Kaya kasi kung medyo, hindi ko alam kung sa ilaw lang to, no? Natakpan lang siya nito. Parang mas intense to eh. Pero in a way, ganito po. Kasi tinan nyo, non-OPA oh. Ganda ng specimen na to ni Victor Acero. Yung traditional na Parblo. Alam niyo naman yung B1, B2, laging meron ditong orange fronted yung mga yan. At habang tumatanda, lalong nagiging intense yung orange fronted ng mga B1, B2 natin o yung Parblo. Ayun, salamat Victor Acero ha. Ganda. Ayun mga kaibon, kaya ini-encourage ko kayo pag may mga parisan kayo, gawa na kayo ng quick squid ball method. Kung alam niyo yung Punnett square, mas okay din po yun. Nako, panalo rin po yun. Gawin niyo lang pareho at mag-clarify kayo dahil kailangan po yun. Para naman makikita natin kung ano yung basihan. Kasi nga naman, pag may basihan, legit ang paliwanagan. Okay, salamat po. Paid forward. Hasta la vista!